Praise the Lord. Come on! Praise the Lord. Praise the Lord. Makapagkamanggo pa kaya kanigin. Praise the Lord. Alam ko po, ang bawat isa po sa atin, sabi nga ng ating tagapanguna, at kanina po yung tagapanguna ng panalangin, tagapanguna ng ating gawain, yung pong lahat ng mga inaantok, magsabi ng amen. So mawawala po yung antok na yan sa ating pong pagiginig ng salita ng Diyos. Patuloy po tayo sa, ano ba yung tema natin? Remember po yung tema natin for the whole month? Run the race. Yan. Takbuhan. Ayan, run the race. Pag tayo po ay tumatakbo, kayo ba ba'y tumatakbo o naglalakad lang? So pag run the race, talaga pong pinipilit po talaga nating yung nakafocus po tayo sa ating takbuhan dahil pag nakafocus po tayo, yung ating pinag-usapan last pa, pag talagang nakafocus ka, alam mo yung pinupuntahan mo, mag-endure ka kasi pag nag-endure ka, yung pangako po ng Diyos na crown of life, crown of righteousness at marami pa pang corona, ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Basta po, huwag po tayong titigil sa pagtakbo dito po sa ating tema. Run the race, of course, ang pinag-usapan po natin, yung pong ating spiritual race, yung pong ating pananampalataya, ito po yung ating talagang inaalagaan dito po sa ating takbuhan para po hindi po tayo mapagod, para hindi po tayo ma-defocus sa mga iba't ibang bahagi ng mundong ito na ating pong pagkaaralan maya-maya. Kaya nga po, to run the race with focus, if you remember, at hindi lang with focus, of course, with endurance. At yung pong ating pag-uusapan, karugtong po ng ating tema, run the race without baggage. Focus siya pa muli niya. Sige, ayan na po. Run the race without baggage. So, kayo po ba, meron pang dala-dala dyan? Ano ba yung mga baggage na yan na dala-dala po natin para po tayo makatakbo ng maayos? Meron ba kayong nakikipagtakbo tapos meron siyang nakabotas, nakapantalon, o kaya ang daming bit. Without baggage, ibig po sabihin, alisin yung mga hindi dapat. Dito po sa ating babasahing talata. Yung pong mga nag-abroad o kaya sumasakay ng mga eroplano, di ba meron po tayong mga bagahe. Pag yung bagahe natin sumobra sa timbang, ano po ang gagawin? Di ba? Aalisin yung mga excess baggage. So yung pong ating pananampalataya, kung meron po mga excess baggage yan, dito po sa ating pag-aaralan, aalisin po natin at nawa po, pag-uwi po natin talagang mas makikita po natin, dapat nga natin alisin yung mga bagahe niyan. Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, sabi po ng Hebrew 12:1, ito po yung ating sinasabi. Since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. Salamat po. Dakilang Diyos, muli sa hapong ito sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Aming pong dalangin ang patuloy na pangungusap ng iyong Santo Espiritu sa aming mga puso. Sa kabuuan po ng sanktuaryong ito, dakilang Diyos, amin pong makita at muli hindi lang maramdaman, magkaroon po kami ng katiyakan na nasa amin ang iyong presensya sa hapong ito. Nang sa gayon sa pag-uwi po namin sa bahay, mula sa bahay dalangin ng ito, bahay sambahang ito, O Diyos, magdadala po kami ng bagong tibay pananampalataya, bagong antas ng pagsamba sa iyo, at bagong pagtitiwala sa iyong mga salita na kasama ka namin sa takbuhan ito. Salamat po, dakilang Diyos. Ito pong aming samadalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus.
Amen. Amen. Sige po, palakpakan po ang Panginoon. So, dito po sa ating binasa, ito po yung, ano ba yung mga bagay na talagang let us strip off every weight that slows us down. So, kahit po siguro hindi na natin i-detalye, ito po mga bagay na nagpapabagal sa ating pagtakbo, kayo po sa ating mga kani-kanyang spiritual na buhay. Alam po natin kung ano po yung nakapagpabagal sa ating pagtakbo dito po sa ating pananampalataya. Lalong-lalo na po, dito po, especially the sin that so easily trip us up. So, minsan kahit yung mga malalaking kasalanan, alam po natin, distinguish na po natin yung mga malalaking kasalanan. Pero may mga bagay po, kung minsan yung pang maliliit na pagkakasala, maliit na mga bagay po yung talagang nagpapabagal sa atin, minsan po ito ang madalas gamitin ng ating kaaway para po pabagalin ang ating pagtakbo, pagtaas ng antas ng ating pananampalataya. Kaya nga, let us run the race, yung pong ating pinag-usapan nung nakaraan, with focus and with endurance. At pag tayo po tumatakbo ng with focus, with endurance, makikita po natin yung pong mga bagahe natin, talaga pong iiwanan po natin yan. Hindi lang basta itatabi. Kasi pag tinabi mo yan, meron ka pong balak-balikan. Meron ka pang balak-balikan. Pag ang ibig talagang alisin na po. Itapon na yung mga bagay na nagpapabagal po sa ating pananampalataya. Amen. Yung pong running the race without baggage, para bang, wow, without baggage, panalo na ako, total win na ako. Pero hindi po natatapos doon. Yung pong mga weights and sin na sinasabi po ng Hebreo, ito po yung mga talagang unnecessary baggage, gaya po ng ating sinabi kanina, yung pong mga bagahe, pag tayo po sumasakay ng aeroplano, yung mga excess baggage, unnecessary. Di ba, meron pong mga tao na pagkaalis ka, papuntang abroad, meron ang daming padala. Dahil sa dami ng padala, sumobra yung bagahe. Anong mangyayari? Itatapon lang doon sa immigration. So, excess baggage. So, hindi lang po yung mga padala. Baka meron pa rin tayong dalalang excess baggage. So, ulitin natin, itapon na raw daw po yan. Hindi lang basta itabi, itapon na para hindi natin babalikan. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, pag ang ibig sabihin po ng talagang tumatakbo ng without baggage, yung hindi po natin ikakompromiso ang ating pananampalataya. Never compromise your faith. Hindi po natin ikakompromiso ang ating pananampalataya. Paano kaya na nakakompromise yung ating pananampalataya? Ang sabi po ng salita ng Diyos, nakakompromise po ang ating pananampalataya when we copy the behavior, the pattern, and customs of this world. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then, you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Don't copy. Don't copy. Ang sabi po ng salita, ang mundo po, ang sinasabi ng mundo, copy. Pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos, pag hindi natin copy, ang sa Diyos po, transform talaga. Yung sa mundo, don't copy the behavior, copy, but God whispers, transform. Ibig pong sabihin talagang renewing po yung ating pag-iisip, yung po talagang kabuuan ng ating pag-iisip, magbabago na talaga yan. Dahil pag tayo po ay nasa Diyos na, if anyone is in Christ, alam po natin yan, 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthians 5:17. Kung tayo po ay nakay Kristo na, bago na po tayo. Kaya nga, hindi na po tayo makikigaya sa mga bagay ng mundong ito para hindi po makompromise yung ating pananampalataya. Paano nga ba talaga nako-compromise ang ating pananampalataya sa mga bagay ng mundo? Hindi ba, when we lower our standards,
ng ating pananampalataya na parang okay lang, okay lang na pagpunta ng ating mga barkada, okay lang na paminsan-minsan magpag-inuman dahil dati tayong manginginom. Hindi na po rin ang dating manginginom, Kenny. Yan ako magtasgamat, kaya ayoko po. Dati. Dating manginginom ng alak, talagang alak. Merong nag-imbita, dumating si kaibigan, si kumpare, galing ng abroad. Pare, kadalang ko lang dumating, punta ka sa bahay, meron tayong, tsaka yung pasalubong mong, yung size 8, sabi niya, yung size 8. Pero meron palang gawain, kaya merong see you. Sana kayang unahin ko? You can do the math. Ito po, lowering standard. Ito po yung failure to stand firm. Alam mo, talagang pupunta ka ng church, pero merong nag-imbita sa iyo na kadarating lang galing ng abroad. Dahil talagang sabik na siyang makita ka, talagang makasama ka dahil merong inuman. Pagkatapos ng inuman, pare, hindi lang inuman. Meron tayong pupuntaan doon. Magaganda raw yung mga chicks doon. Deserve the Brunards. Sounds familiar? Praise the Lord. Woo! Failure to stand firm. Yung pong pananampalataya natin, yung pong talagang yung natatangay po tayo ng mga bagay ng social media. Ay oo nga, no? Galit-galit sila, tapos nagigalit-galit ka na rin. Ay, alam mo, si sister, tapos nag-self-pity siya, yung pong mga ibang mananampalataya, ay, ayaw ko nang pumunta ng church. Bakit mga ayaw mo? Kasi maraming mga ipokrito sa church. Ayaw ko nang pumunta. Lalo mo nga dapat kailangan pumunta. Bakit naman? There's always room for a one. Sabi laging merong, kulang niya pa ang kain niya, Jay. Pero meron po talaga, yung mga iba po, pag narinig, pumunta ng ibang church, tapos nagsasabi ng hindi maganda sa church, tapos sasabihin, doon po sa aming meeting, ang sabi daw ng isa, at yung kapag yung Calvary, nanawaring at yung natin. At yun po, nandito po yung Diyos natin, yung pong, kahit po yung Diyos ng Israel noon, Diyos ni Jacob, ni Abraham, ni Isaac, siya rin po yung Diyos po ng nasa Israel. Yun po yung Diyos din natin dito, na hindi po talaga na nagbabago ang Diyos. Magbabago po ang mundong ito, pero ang Diyos kailanman po ay hindi siya magbabago. Amen. Amen. Deserve po ng Panginoon ng palakpak. Hallelujah. Miras ko ka rin Pero ito po kasi, we are compromising sa yung ating pananampalataya kung ano yung uso ng mundo. Kasi nga, uso na sa mundo ngayon, yung, di ba, yung mga nagli-live-in, yung mga the same-sex marriage, and many more, na pinapauso ng mundo na talagang parang okay na sa mundo, pero yung salita po ng Diyos, yung pong okay sa mundo, yung hindi okay sa salita ng Diyos, kailangan po hindi magiging okay. Basta ang Diyos ang pinag-uusapan. Uso sa mundo. So marami po ang ating nalalaman. Ano pa ba? Ito yung sins yung balikan ko po, yung especially, ano ba yung salita po ng, especially the sin that so easily trees us up. Ano pong ginagawa natin? Nira-rationalize. This is compromising our faith. Nira-rationalize po, binibigyan po natin ng katuwiran pag tayo ay nagkakasala. Tapos, manyangkan ka pa. Siya kasi kaya ako nagkasala. Di ba? Binibigyan po natin ng excuse yung ating mga pagkakasala. This is only several ways of compromising our faith. So, never compromise your faith. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you. Ayan po natin ang Diyos ang mag-transform sa atin. With a new mindset, you'll run smoother. Ito po yan. Pag talagang bago na po yung ating pag-iisip,
when we no longer conform to the pattern of this world, yung pong ating mindset, we will run smoother, lighter, and way more productive. Way more productive. Ano pa po yung mga bagay ng mundong ito? Alam na po natin to. Siguro, madalas nating maririnig yung lust of the flesh. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, ito po yung ating sinasabi, everything in the world, ito po yung nasa mundo. Pag tayo daw po ay nag-conform dito, the lust of the flesh. Ano ba yung lust of the flesh? Talagang gusto mong halimbawa ang sinabi natin, talagang yung flesh mo talagang gusto pumunta sa bahay ng Panginoon, pero yung kaibigan mo, yung flesh mo gusto ring magkaroon ng masiyahan din ang iyong katawan. Baka naman okay lang naman to. I-compromise mo muna natin yung ating pananampalataya. Occasional lang naman eh. Pwede naman akong 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just. Totoo naman yun. And to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pwede naman, pero there is one way na kino-compromise po natin yung ating pananampalataya. Yung ating pananampalataya. Lust of the flesh, ano pa ba? Lust of the eyes and the pride of life. Dito lang po sa lust of the flesh, lust of the eyes, yung pong talagang minsan kahit hindi kaya ng bulsa, pero nagagandahan ka. Tapos wala naman sa budget. Ayun, napalasada ka na, napasyapi ka na, tapos 99 na pala yung nasa iyong isa na lang, 100 para mabili mo na lahat, yung add to cart. Tama ba yun? Istaya kanta. Anyway, hindi po ako sanay dyan. Kunyari daw. Pero totoo po. What mirrors ko kanina? For everything in the world, ito mo nga, sinabi natin kanina. So comes not from the Father. Kaya nga, everything in the world nga comes not from the Father, but from the world. Parang, pareho yan Anyway, the world and its desire pass away. Ito po yung maganda rin. The world and its desires pass away. Ito po yung maganda. But whoever does the will of God lives forever. Wow! So yung pong lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, siguro po mamaya bibigyan din natin ng mga ilang halimbawa ang mga ito. Yung pong the passage na talagang ang ibig lang po sabihin ng passage nito, we need to prioritize yung pong eternal values ng ating buhay over temporary. Kaya nga ulit, heaven and earth will pass away. Yung pong mga bagay ng mundong ito ay lilipas. Isa lamang po ang mananatili hanggang wakas. Ano po yun? Walang iba ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. At ang salita po ng Diyos, alam po natin, sino po ang Word? Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. John 1:1. So lilipas po ang mga bagay ng mundong ito. Kaya nga daw, huwag po tayong patatangay sa mga bagay ng mundong ito para po hindi ma-compromise yung ating pananampalataya. The world's selling dreams, but God's offering reality. The world's selling dreams, but God's offering reality. Temporary highs versus eternal impact. So dito pa lang po talagang makikita po natin ano nga ba talaga ang mas bibigyan po natin ng kahalagaan yung mga bagay ng mundo. It doesn't necessarily mean na hindi na po natin gagamitin yung mga bagay ng mundo. Ang sinasabi lang po natin, ano po ang priority natin? Ang mga bagay ng mundo o ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God, ang sabi po ng salita ng Diyos, and His righteousness. Ito po yung ating sinasabi, and all these things. Yung mga bagay ng mundo po ito na kailangan po ng tao ng ating araw-araw, pang-araw-araw na pamumuhay, ibibigay na lang po ng Diyos yan.
karagdagan sa ating pamumuhay, sa ating pananampalataya. Amen. So, nasaan po ngayon? Sabi nga, where's your treasure? Where's your treasure? So, meron po sinasabi ang salita ng Diyos, Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. So, kung ang iyong pong treasure ay nasa yaman ng mundong ito, andun po ang inyong puso, mas binibigyan natin ng priority ang mundong ito. Kung ang treasure po natin, talagang isasacrifice po natin ang pagsimba, kahit hindi natin tayo makapagsimba, makapag-overtime lang tayo, o kaya kahit po talagang isacrifice na natin yung standard ng Diyos sa standard ng tao, kailangan mong kumita, kailangan mong bigyan ng konting pandaraya ang iyong negosyo para lang kumita. Yung mga ganun ba? Mga mumunting bagay. For where your treasure is, there your heart will be also. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Kaya nga po, pag tayo po ay mga obedient children, inulit po ito ni Peter, pag tayo po ay mga obedient children, hindi po tayo magko-conform. As obedient children, we will not conform. Do not conform to the evil desires you had, ibig sabihin, if anyone is in Christ, ginagawa po natin ito, wala po tayong pakialam sa mga bagay ng mga espiritual dahil nasa mundo nga tayo. Pero bago na po tayo ngayon as children of God, I am a child of God. Yung pong ating inawit kanina, as obedient children, child of God, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. Hindi pa natin alam ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Pero ngayon, alam na natin, babalikan pa ba natin? Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. When you live in ignorance, nasa ignorance pa tayo. But just as He who called you is holy, so be ye holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Parang imposible naman natang maging banal. Imposible naman na. Pero kung imposible talaga, bakit po sinabi ng Diyos? Yung pong magiging banal, of course, hindi po ito magiging perfect. There are times na talagang na tayo po ay talagang, manggiligit ka po. Kaya ba't minuli ka, walang ulam. Gusto mo nang magalit. Walang ulam. Nanong ulam? Pusit. No kanila, tsuki la mesa. Ala na mong pusit Kenny, kamatis na rin Kenny. Wow, pusit mo na rin, ulam na lang. Sa mga Tagalog po, pag-explain na lang. Pusit, di ba? Yung pupusit mo ganyan. Kamatis, pusit mo naman yun. O di, at yun ang ulam. Jet. Anyway, miras ko po ka rin ulam. No, ang point lang po, ay sinasabi po natin, meron pong, ang sinasabi po natin, pag mga pagkakamali, pagkakasalang hindi sinasadya, iba po yung mga kasalanang sinasadya, iba po yun. Pero be holy, pwede po tayong maging banal dahil sinabi po ng Diyos. Sinabi ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, pwede po, pag sinabi ng Diyos, dahil sa Diyos, walang imposible. Mamaya, tutuloy po natin yan. Be holy for I am holy. So, since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your life as foreigners here in reverent fear. Ito po pala yun. Pag talagang we are living in a holy life, ikinoconsider po natin na ang mundong ito, hindi po ito ang ating permanenteng tirahan. Pansamantala lang po tayo. Dahil kung permanente po tayo din sa mundong ito, hindi na po natin pagnanansaing makapunta dun sa kalangitan. Kung permanente po ang buhay din sa mundong ito, gawin na natin ang gusto natin gawin. Huwag na tayong magpakabanal. Pero dito po, sinasabi ng salita ng Diyos, we live out your life as foreigners here in reverent fear. This world is not my home. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. May kapagkanta ko pa, nandiyan mangukun eh. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. This world is not my home. I am just a passing through.
My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world. Hallelujah. Makikita po natin, wag po tayong bibigay sa mga bagay ng mundong ito para po yung pangako ng Diyos na buhay na walang kasing saya, buhay na walang hanggan, mapapasa atin na po. Run with focus, run with endurance, run without baggage. Come on! Praise the Lord. Woo! So, iwanan na po natin ang mga bagay ng mundong ito na nakakapagbabagal po. Iwanan, itapon na yung mga bagay. And kayo po ang nakakaalam ng mga bagay na yan. Kaya nga po, at ano man po ang mga bagay na yan, sabi nga po ng ating isang pastor, Israel, life is a matter of, it's not a matter of chances, tama ba? It's a matter of choice. It's a matter of choice. So ano yung pipiliin natin? Yung chances ba o bahala na o yung choice po natin? Iwanan na po natin. Do not conform to the pattern of this world. Do not compromise our faith. Kasi po, temporary earth, eternal heaven. So live holy like home. So pag tayo po andito na talagang namumuhay ng may kabanalan, we are living like home para po tayong nasa langit. Dahil po pagdating sa langit, wala na pong talagang puro masaya, purong holy, holy, sabi nga ng isang awit. Wala pong ginagawa doon, di pagsamba sa ating Diyos. Holy, holy, holy is the Lord, God Almighty. Kaya nga po, when we run the race without baggage, talaga pong yung pangalawa, iniiwasan po natin, avoid comparing yourself. Ito po, isa ng bagay ito na magpapabagal ng ating pagtakbo na talagang parang hinihila tayong tumakbo ng mabilis when we start comparing ourselves. Umihina, bumabagal, baka nga, hindi lang bumabagal, baka huminto pa tayo sa pagtakbo when we start comparing ourselves. Kaya nga, each one should test their own actions. Tayo po, test po natin yung ating mga sarili, yung our own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Paano po ito? For each one should carry their own load. Yung pag kino-compare mo po ang iyong sarili, parang pag tumatakbo ka, tapos kino-compare mo yung sarili, nakita mo yung sapatos ng mas maganda yung sapatos niya sa akin. Mas maganda yung sapatos niya sa akin. Ay. Guess niyo po? Baka may sakab ka po. Kasi nga, nagko-compare ka. Yung pananampalataya mo, humihina. Ba't kaya siya? Meron na siyang 55-inch na TV. Ang sa akin, ngayon 12 inches, black and white pa. At yung pang black and white din. Diba? Ang ibig po sabihin, pag kino-compare po natin yung ating sarili, naapektuhan po yung ating pananampalataya. Umihina po yung ating pagtitiwala sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng when we compare ourselves, kaya nga avoid. Iwasan po natin i-compare yung ating mga pati nga po minsan, pati yung ating yung pong mga mental weight. Siguro po kasama din yan. Kaya nga, run the race without baggage. Ito po yung sinasabi ng ating Galatians. It requires intentional shedding. Talagang intentional shedding of comparison. Alin daw po natin yung comparison. By testing our own action, kesa po sa looking sideways, kaya po naging ginawang illustration kanina. So we do not dare to classify or compare ourselves, sabi po ng Korinto. We do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, karal themselves, Pero, pakasulayan po, wala nang harapan. We do not dare to classify or compare ourselves, or even ourselves, with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, ito po ang ibig sabihin.
they are not wise. Sila po, nagko-compete. Yung mundo po, ang mundo po tumatakbo. Ano? Nakikipag-unahan sa paramihan ng pera sa bangko. Nakikipag-unahan sa kasikatan ng mundo po. Nakikipag-unahan, ano pa ba, sa dami ng mga ari-arian, power and influence. Ito po, instead na makipag-unahan yung, di ba yung Philippians 1:21? Ano po yung Philippians 1:21? Ashley, for me to live, sabi ko na ba, Louie, for me to live is Christ, and to die is gain. Pag tayo po talagang nag-avoid po tayo ng comparing ourselves sa mundong ito, mafo-focus po tayo sa pamumuhay kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Kaya nga, sabi po ni Charles Swindoll, if for me to live is money, to die is to leave it all behind. If for me to live is money, to die is to leave it all behind. If for me to live is fame, to die is to be quickly forgotten. To die is to be quickly forgotten. If for me to live is power and influence, to die is to be replaced by others. Ito po yung comparison ng mundo. Nagipag-unahan po sila sa pera, sa power and influence, sa kasikatan. If for me to live is possession, mga ari-arian. To die is to depart with nothing in my hand. Nakikita po niyo, iiwanan lang po natin ang mga bagay ng mundong ito. Kaya nga po, avoid comparing ourselves sa mga bagay ng mundong ito. Kaya nga, if for me to live is Christ, to die is gain. Come on! Hallelujah. Pag yun po yung ating focus, yun po yung mag-endure po tayo dahil alam po natin, yung pamumuhay kay Kristo, hindi po mawawalan ng saysay. Magiging pakinabang po pagdating ng kamatayan. Kaya nga, avoid comparing yourselves. Uulitin ko lang po, we do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, ang ibig sabihin, they are not wise. So pag tayo po talaga ay nakatuon yung ating pong pagtabo kay Kristo Jesus, tawag po sa atin ng ating Panginoon, tayo po ay mga wise. Hindi po wise. Wise. Iba po yung ibig sabihin ng wise kaysa sa wise. Kaya po, ito pong, when we recognize that comparison, ito po yung spiritually unwise po sila, pero yung pong mga, gaya nga, mga sinabi po natin, mga unnecessary burdens po ang mga iyan. So, gaya, sabi rin po ng Santiago, ito po kasing jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Kasi nga po, when people compare themselves to others, yung kanilang mga yaman, etc. po, yung pong nagiging parang nagiging selfish po sila mas. Kuminsan pag wala, nagiging self-pity po sila. Pero such things are earthly, unspiritual, and demonic. For wherever there is jealousy and selfish ambition, ito po, there you will find disorder and evil of every kind. Pag hindi po nakuha yung nasa kanila, may mga tao po talagang gumagawa ng hindi mabuti, kumakapit sa patalim, and many more na talaga po nagiging consequences ng pagko-compare ng ating mga sarili, ng kanilang mga sarili. Kasi po, dati sa ating pinag-usapan, hindi raw natin nasusunod po, hindi na natin i-compare yung ating sarili sa mga iba. Kasi nga, sige, lahat, nasa kanila na. Ibigay mo na sila sa kanila lahat. Pero ano pong sabi ng salita ng Diyos? Matthew 24:35 ba yan? I'm not sure. Or Mark 12:36. 8:36 ata yun. What shall it profit a man if he gains the whole world, but lose his own soul? So, ano ba ang pakinabang ng isang
tao yan, Mark 8:36. Ano bang paginabang po ng tao kung nasa kanya man ang lahat ng yaman ng mundo? Kapalit naman ng kanyang kaluluwa. Pero sabi nga sa salita ng Diyos, Psalms 23:1, the Lord is my shepherd. When the Lord is my shepherd, I have everything. I lack nothing, I have everything. The Lord is my shepherd, and I shall not want, I have everything. Because pag nasa atin ng Kristo Jesus, ibibigay po niya ang pagpapalang nararapat po sa bawat mananampalatayang nagtitiwala sa Kanya. When we avoid comparing ourselves, when we are not compromising our faith. At yung pong panghuli, yes, panghuli tayo na eh. Praise the Lord. Yung pong panghuli po nito, nasusundan po yung ating pinag-aralan na talagang hindi po natin i-compromise yung ating pananampalataya. Tapos, dahil hindi natin i-compromise ang ating pananampalataya, ibig sabihin, i-avoid na po natin yung comparing ourselves to others. And dapat dalawa lang eh, pero bakit kaya nasama itong isang panghuli ito? Bakit kaya? Kasi po, itong panghuli ay talaga pong ito ang magpapabagal ng ating pagtakbo sa ating pananampalataya. Run the race without baggage. Ibig pong sabihin, learn to forgive quickly. Quickly. Learn to forgive quickly. Bakit nasama ito eh? Learn to forgive na. Pwede bang learn to forgive tomorrow na lang o kaya next week? Pwede bang learn to forgive next year na lang o learn to forgive pagdating ng panahon? Diba? After 10 years, time will heal, sabi pa. Time will heal. Pero sabi pa ng ating pinag-aaralan, learn to forgive quickly. Sa physical race po kasi, gaya ng ating meron na ba kayong nakitang nagipag-race? Meron siyang nakalagay na backpack. Tapos yung backpack niya, ang dami pong mga gamit-gamit na hindi naman kailangan. Tapos nakikipagtakbo. Wala pong ganoon. Yung pong tumatakbo, alam po natin, yung nagre-race, pinakamagaang sapatos, pinakamagaang damit. Yung mga iba nga, yung damit ng mga babae, hanggang dito lang pag nagipag-race eh. Memory na ka niya, AJ. May pag-race ka makanyan malan. Babae laburetan eh. Maninipis ang damit. Ibig sabihin, magagaan. Wala pong naging pag-race na may daladalang bagahe. Kayo po, tayo po, eto po, ano ba yung bagahe na yan? Madalas po itong, may nasakit ka, o kaya, may nasakit, yung bagahe yan, na may ngalalo, bahay may ngalalo, jealousy. Na yung pong mga bata-bata, hindi siguro bali may ngalalo. Bali may ngalalo, chasti. Bali dalawa ba? Okay, makasakila pa rin kayo na kanya. Yung nainggit ka lang, nagkasakit ka tuloy. Anong nagsakit na yan? Inggititis. Hindi lang arthritis. Nagkaroon ka pa ng inggititis. Ibig sabihin, ito po yung learn to forgive quickly kasi nga, anyway, don't sin. Ito po, basahin na lang po natin ang salita ng Diyos. Ito po kasi, don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to the devil. Gives foothold to the devil. Kasi po yung anger talaga. Pag nagalit ka naman talaga, di ba? Nag-iisip ka ng paraan para makaganti. Buriyo pong dandaman din Fernando Poe Jr. Lintik lang ang walang ganti. Sharon Cuneta, bukas, luluhod ang mga tala. O si Fernando, bukas, hindi ka nasisikatan ng araw. Yung, labalo na. No, ang problema, ang sinasabi lang po natin, narinig niyo po siguro na minsan, yung pong mag-asawa, yung pong
tinatanong si Mrs. ng kanyang mister. Pag sila'y nag-aaway, bakit hindi gumaganti si Mrs.? Basta, bakit pag tuwing inaaway kita, sabi ni mister, hindi ka gumaganti? Ano bang ginagawa mo? Sabi niya. Ginagawa ko, sabi niya, para hindi ako sumasagot yun. Naglilinis na lang ako ng banyo. Ano? Anong kaugnayan ng paglilinis mo sa banyo sa hindi mo pagsagot sa akin? Kasi ginagawa kong paglinis ng banyo, yung toothbrush mo. Ano? Magpalit na kayo pong toothbrush, ne? No, sa totoo lang po, di ba? Sa tao talaga, pag nasaktan, mahirap magpatawad ng dali-dali. Pero pag hindi ra po natin ginawang madali ang pagpapatawad, ito pong anger na yan, ikokontrol po tayo. Sabi nga ng James 1:14, James 1:14, yung kasalanan daw po, pag talagang each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Next verse. But everyone is tempted when but then after desire is conceived, ito po ang ating sinasabi. Yung nasaktan ka, nagtampo, tapos pinagpabukas mo pa, nadagdagan yung tampo mo, it gives birth to sin. At tapos, pinagpabukas mo na naman, linggo nang nakalilipas, and when it's full grown, gives birth to death. Gives birth to death. Kaya nga po, sino ba talaga ang naaargabyado pag hindi po tayo nagpapatawad? Kaya nga, ang sabi po ng salita ng Diyos, learn to forgive. Do not let the sun go down. Huwag na raw natin hintayin pag lumubog ang araw. Ang ibig sabihin, huwag na po natin patatagalin. Minsan minsan. Sana minsan lang. Mahirap. Pero pag matagal, medyo binibigyan daw natin ng foothold ang ating kaaway. Bakit nga ba kailangan talaga magpatawad? Ano? Bakit ba nasaktan? Bakit kailangan magpatawad? Kasi po, why forgive? Utos ito ng Diyos. Forgive. Inuutos po ng Diyos na pag tayo po yung nagpapatawad, yung ina-unblock po natin, inaharangan natin, yung unforgiveness po, inaharangan natin, yung blessing na talagang parating na yung mga blessing pero naharang po yung mga blessing na yan because of unforgiveness. Kaya nga ang sabi, ulitin natin yung sinabi po ni Pastor Israel, life is a matter of choice, not chances. So, tapos, kanina po, dinagdagan pa ng aming kasama sa CU, life daw is a choice. Choice, hindi feeling. Kasi pag feeling, mahirap talaga. Pero pag choice mo talaga, pinili mo talaga magpatawad, yun po ang ibig sabihin. Life is a matter of choice, not chances or not feelings. Kaya po ang aming pinag-usapan kanina. Kaya nga sabi ng Diyos, why forgive? It is God's command, look after each other, so that none of you fails to receive the grace of God. Ito po yung ating sinasabi para po yung mga pagpapala ng Diyos ay talaga maging tuloy-tuloy po. Watch out kasi po kakainin po tayo ng unforgiveness. Yan po yung pagmumula ng mga iba't ibang uri ng karamdaman. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. So, paano nga ba talaga? Paano nga ba talaga? Salita pa rin ng Diyos ang mabibigay po sa atin ng talagang katuruan. Make allowance for each other's fault. Kamali niya. Saktan na nga ako. Tapos bibigyan ko pa ng allowance. Magkano bibigay ko ng allowance? Hindi po yun. Allowance. Sige, allowance. Yung pong mga nag-aaral dito, anong gusto niyong allowance? Malaki o maliit? Marinela po. Siyempre malaki, di ba? So ito, bigyan natin ng malaking allowance daw yung mga pagkakamali ng ating mga kapatid o ng yung mga talagang nakakasakit ng ating damdamin. And forgive anyone who offends you. Remember, ito po sinasabi ng Diyos. Remember,
pinatawad lang tayo ng Panginoon, kaya nga matutunan natin magpatawad. Alam po natin yung kwento ng isang pastor, Peter Tanchi, remember? Tinanong po siya dahil sa kanya pong karanasan talagang matindi po yung naging karanasan nila. Pero nung siya po interviewin, bakit siya nakapagpatawad? Sabi po niya, dahil siya lang ay pinatawad. Dahil siya lang ay pinatawad. Of course, meron pong mga talagang nagkakamali at talagang matinding kasalanan, di ba? Murder or tapos talagang sinaktan ka or talagang kailangang makulong yung tao. So, pinatawad. Siyempre, pag pinatawad mo, hindi ibig sabihin na hindi siya makukulong. Kailangan managot siya sa gobyerno, sa tao. Yun po ang consequence ng nagagawang kasalanan. It doesn't matter na pinatawad mo na siya, o sige, pinatawad na kita, laya ka na. Sa iyo po, laya na yung puso mo sa pagpapatawad. Pero sa gobyerno po, I remember yung pong isang kamag-anak, Arthur Tanueco, yung pong kanyang anak, JJ, nabalitaan po natin ito, kinidnap, and then, long story short, pinatay po siya. And then yung pong pumatay, nangidnap, kamag-anak pa namin. Tapos, ang sabi po ng tatay, long story short, napagpatawad po siya. Sabi niya, pinatawad kita pero kailangan niyang managot sa gobyerno. Kailangan managot sa gobyerno. And I believe na electric chair ata yung mga 4 po yun eh. Anyway, at mirastahan mo ka rin eh. Ang biglang po sabihin, pag talagang tayo ay nagpatawad, sino ba ang marirelease? Di ba pag hindi po tayo nagpatawad, matatod ka, isipan mo, nanoy kayang oras mag-service bukas. Puta, service siya. Bengi na ako mo. Di ba? Sumisikip yung ating daan. Tapos, nagpunta ka ng SM, di mo asaganan me. Kaya ba't, ano gagawin mo? Iiwas ka, di ba? Sumisikip ang iyong daan. Ninong Garabiano, baka nga hindi man niya alam. Ne? Baka nga hindi man niya alam. Ang ano lang po dito, sabi nga kanina, di ba, minsan, what kaya bigla ka, kaya masakit ka tiyan, ka makapangan kasi yung isipan mo, marami pa, kayo po nakakalam, you can do the math. Kaya nga po, make allowance for each other's fault. Forgive anyone who offends you dahil command po ito ng ating Panginoon. Dahil tayo po ang magiginabang. Pag tayo daw po ay nagpatawad, pinalaya natin ang isang bilanggo. Pinalaya natin ang isang nakabilanggo. Yung palang bilanggo yun, tayo pala ang nakabilanggo. Pinalaya po natin ang ating sarili sa pamamagitan po ng pagpapatawad. Kaya po, huwag po natin ayang kainin tayo, lasunin tayo ng sakit ng forgiveness sa ating pong mga buhay. Bakit po kaya? Forgiveness po kasi, hindi po natin kaya talaga. Forgiveness is only by faith. Forgiveness is only by faith. Remember po Ephesians 2:8, for by grace you have been saved sa pamamagitan ng pananampalataya. For by grace you have been saved sa pamamagitan ng pananampalataya. And for by grace we can also forgive. Hindi sa ating sariling kalakasan, kakayahan, sa pamamagitan po ng pananampalataya na tayo ay pinatawad lamang ng Diyos. Kaya nga tayo rin ay matututong magpatawad. Come on! So watch out. Watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them. If they repent, forgive them. Wala po tayong magagawa. Andito po sa salita ng Diyos nakasulat. If they repent, forgive them. Ito po yung mas matindi. If they sin against you 7 times, tapos in a day pa, and 7 times come back to you saying, I repent. You must forgive. Ito po mga apostles, hindi po nila kaya. Dito po sa ating binabasa, Lord, imposible ito. Imposible ito. Sabi po ng mga apostles, kaya nga sabi nila, Lord, increase
our faith. Ito po ang ating ibig sabihin. Matututo po tayong magpatawad pag ang Diyos po ang nagdagdag ng pananampalataya sa ating mga buhay. Ang sagot po ng Diyos sa kanila, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Mas matindi pa ang ginawang halimbawa ng Diyos, mulberry tree. Yung pong mulberry tree, ang ganda, ang yabong-yabong ng mga dahon ng mga sanga. Pero mas mayabong po ang ugat ng mulberry tree sa talagang malawak na walawak po. Talagang mahirap talagang mabuwal. Kahit anong bagyo siguro ang dumating, hindi po basta-basta mabubuwal ang mulberry tree. Bakit ganito pong halimbawa ang ginamit ng Diyos? Ang mulberry tree po, hindi lang talagang mas malalim ang ugat, sobrang lalim. Ito pong mulberry tree, ang ganda-ganda ng bunga, talagang nakakainggan yung kainin, pero pag kinain mo ang kanyang bunga, sobrang pait. At hindi lang yun pong mulberry tree. Noon po, ginagawa pong panggawa ng kabaong ang mga mulberry tree. Ang ganda sa labas, pero bulok sa loob. Bakit po ginagamit ng Diyos ang halimbawa ito? Mahirap, imposible, pero ang Diyos po ang nagsabi, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this maraming kahirapang sinabi po natin, describe po natin, mangyayari daw po. Bakit po? Dahil sa Diyos, walang imposible. Makakapagpatawad po tayo dahil sa pananampalataya itinatanim ng Diyos sa ating mga buhay para po lumago tayo, patakbo po tayo. Run the race with focus, with endurance, without baggage. Tapon na po natin yung mga bagaheng yan para po sa ating pagtakbo talagang maabot po natin ang buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos sa bawat isang hindi bibitaw sa kanyang pananampalataya. Hallelujah! Come on! Whew. Praise the Lord. Forgiveness sets you free. Forgiveness sets us free. Kasi po, pag talagang hindi tayo nagpatawad, yung pong ano ba yun? Yung pong isang teacher, binigyan po niya ng halimbawa yung kanyang mga estudyante para ibigyan po ng illustration. Yung pong bigat ng hindi pagpapatawad. Sige, sabi niya sa kanyang mga students, kuha kayo ng isang maliit na plastic bag, lagyan niyo ng mga patatas ang mga yan. Sa bawat patatas na yan, lagyan niyo ng pangalan kung sino ang hindi niyo pa pinapatawad. So, siguro po, mga ilan, depende. So, nilagyan, sumunod yung mga estudyante. Long story short, ang gagawin nyo, dadalhin nyo ang plastic na yan saan man kayo pumunta, sa kantin, sa tendahan, maging sa pagtulog, itabi nyo. Yan. No? So, lumawat po ang isang linggo. So, umabot ang isang linggo, parang bumibigat yung mga patatas. Kasi nga, isang linggo nilang bit. Tapos, hindi lang bumibigat. Bumabaho po dahil nangangamoy na. So, pagkabalik ng klase after 1 week, pinaliwanag ng teacher, ano ang naging karanasan niyo? Ma'am, mabigat po at ang baho. Nagigess po natin ang point. Yung pong mga taong yan, magiging mabigat po sa atin, magiging mabaho. Tayo po ang apektado. Pero when we forgive, marirelease po tayo. Magiging hawaan po tayo. Gaya po ng aming CEO kanina, ito yung topic forgiveness. Ang dami pala yung mga iba, years na. Pero mas naintindihan po nila ngayon na pag talaga pang nag-forgive ka, ang tao, ikaw siyang magiging hawaan. Ikaw ay talagang, hindi lang talaga magiging hawaan ka. Ang sabi po nila, nag-open pa ng blessing. Nung sila po ay nagpatawad, sila yung nag-open pa ng blessing. Yung pong isa, meron siyang business na water station. Tapos merong isa, tinabihan pa siya, malapit lang. Tapos binabaan yung presyo. Ang ginawa po ng mga ng kapatid natin ito, pinag-pray pa nila yung kanilang competitors. Mas lumaki yung kanilang kita. Ito po yung sinasabi natin. Nagiginawahan ka na, bibigyan ka pa ng Diyos ng iba yung pagpapala. Come on!
Praise God. So, run the race without baggage po, ibig pong sabihin, never compromise your faith. Never compromise your faith. Avoiding comparing yourself. Avoiding comparing yourself. And learn to forgive quickly. Learn to forgive quickly. So, ang gusto pong itanong sa bawat sa atin, kayo po ang pwede masumagan nito. Ano ba yung mga bagay ng mundong ito na talagang pinipigilan ang inyong pagtakbo, ang ating pagtakbo ng mabilis, ang ating pagtakbo na talagang walang abala? Ano ba yung mga abalang yan na binibigay ng mundong ito? Pain, resentment, burden, worries, mga takot, mga alalahanin. Remember po what happened? Remember what happened yung pong mga Israelitas nung sila ay inahabol ng mga Egyptian soldiers, mga chariots, and then, alam po natin ang kasaysayan, nahati po ang dagat, tumawid ang mga Israelitas at pagkatawid po ng mga Israelitas, ano po ang nangyari? Yung pong mga tao po, talagang Israelite soldiers, nalunod po ang mga sundalo, namatay po ang mga sundalo. Kaya nga po, ano po, ang mga pumipigil, mga worries ba yan? Ang sabi po ng 1 Peter 5:7, give all your worries and cares to God.